Ayan, so first of all, good evening sa inyong dalawa. Masyado kayong masipag mag-aral. Ayun, so ang topic natin for tonight ay wait, ayaw mag-status. Ayan, continuity of a function. So, correct me if I'm wrong, sabi ni Milan sa akin is gamay niyo naman na daw yung topic, bale gusto niyo daw mag-focus sa examples, tama ba? Yes po, lalo na po dun sa mga kunwari po yung may mga ano pong tawag po dun, mga greatest integer, may mga, absolute value, tsaka yung on an interval po. Ayun, sige. Bale mamaya, alam ko rin meron kayong nag-exam na kayo about dito 'no? I mean meron na kayong quiz dito. So, if ever na meron tayong time mamaya, hihingi ako sa inyo ng questions na hindi niyo na-gets dun tapos puwede natin siyang aralin. Ayan, gano'n na lang. So, before tayo mag-proceed sa examples, since nasabi siya nakagawa na ako ng PowerPoint, so onting dry run and run through na lang tayo sa mga nito, sa concepts ng continuity of a function. So ayun, so first magkakaroon muna tayo ng idea kung ano nga ba yung continuity or continuous everywhere. So the idea is continuity is a property of functions that can be drawn without lifting your pencil. So basically gumagawa ka lang ng graph na dire-diretso, continuous, ganun lang siya. So kaya siya tinawag or kaya ko in-indicate dito na continuous everywhere kasi mamaya madi-discuss natin na ite-testing natin kung continuous or continuity ang isang function at a certain point. So sa case na to, ang general idea lang natin is kapag nasusulat mo yung graph ng dire-diretso or walang putol, continuous everywhere siya. So example nun is ito, meron tayong isang polynomial function dito sa my left side. Yan, kung makita nyo, walang putol yan. And same lang dito sa graph ng sin x. Yan, dire-diretso lang din yan. So, pwede nyo silang makonsider as continuous everywhere. Ayun. So, yun. Since may idea na tayo, pwede natin maklasify ang mga functions sa unang tingin. Sa graph pa lang, kung titingnan natin ang mga graph na given sa atin, makaklasify natin sila agad kung continuous ba sila or hindi. Although hindi ganun lagi ang case, pero most of the time, pag nakita nyo ang isang graph ng isang function, matik ma-recognize nyo kung continuous ba siya or hindi. So say for example, ito is graph to ng exponential. So f of x is equal to 2 raised to x. So ganito sinusulat yung graph niya, and kung makikita nyo, kahit hindi man niya na-reach yung hanggang dulo, pwede mo siyang i-graph tulang tuloy-tuloy nang hindi, kagaya sabi kanina, nang hindi mo nililift yung pencil mo or yung pen mo. So meaning continuous siya. So for this example sa baba, kung makikita nyo merong bilog dito sa baba, ang ibig sabihin niyan is, ang ibig sabihin ng shallow circle is hindi dumadaan yung line dyan. Or meaning yung value niya, yung y value niya rather, and y value niya is undefined for that. So, dito sa case na to, kapag literally drawing natin siya, kailangan natin itaas yung pen pagdating dito kasi hindi nga siya kasama. So, meaning, hindi siya continuous sa point na to. So, dito, same lang siya sa example kanina. Polynomial functions siya. Polynomial function. So, pwede mo siyang i-graph ng tuloy-tuloy. So, consider yan as continuous. So, sa case naman na to, meron tayong piecewise function. Yung iba is hindi smooth, pero kahit naman hindi natin siya kino-consider yung smoothness ng graph, makikita nyo na yung pag piecewise is iba-iba na agad yung niya, yung endpoints niya. Like mapuputol siya dito, tapos mapupunta dito, same lang dito, mapuputol siya dyan, ang connect niya isang dito na. So, matik, hindi na siya continuous. So, kahit sabihin natin na piecewise function is hindi natin pwede sabihin na lahat ng piecewise function is continuous kasi may mga piecewise na connected naman kahit ayun. Kung familiar na kayo sa piecewise, makikita natin siya mamaya kung paano nag-work ang piecewise functions. Next natin is itong nasa lower right. So kung makikita ninyo, meron kang vertical asymptote yan pag may broken lines dyan. Meaning, yung graph na yan is hindi didikit sa line na yan or sa value na x is equal to 3. Ayan. So since hindi nga didikit yan yung graph, alam natin na pag rinaf mo to, kailangan mong putulin siya sa line na to kasi asymptotic siya. So ayun,
next tayo, if may questions kayo, pwede naman kayo mag-react lang dyan or mag-type lang kayo, nababasa ko naman yan. Ayun. So, vague idea lang yan ng kung ano ang continuous function, then later on, i-define natin ang kung ano nga ba talaga siya. So, as of now, meron ba kayong tanong or whatsoever? If wala, sige, proceed muna tayo sa next. So, if naaral nyo na nga yung concept ng continuity, alam na ninyo na kapag hindi siya continuous, automatic discontinuity ang tawag dun. So, functions that are not connected at certain points are called discontinuous. This means that the graph the function as a break, a gap, or a jump, or in such case, you cannot draw the function smoothly without lifting your pencil. So, meron din tayong type ng discontinuity, removable, jump, and infinite. Tapos yung jump and infinite considered siya as non-removable or essential. Ayun, so mamaya din i-discuss ko kung bakit siya tinawag na non-removable or yung palatandaan ko kung bakit siya naging non-removable or essential. So, ilang example ng discontinuity nga, ito, removable, jump, and then infinite. So, kung makikita mo siya sa graph, balikan natin to. Itong example dito, yan, yung example na yan dyan, ang tawag dyan removable since pwede mong pwede ka kung makita mo yung graph natin, meron siyang hole dyan and pwede mong tapalan yan gamit ang isa pang function. Kung gagawa ka ng piecewise mo na parang kung gagawin mo siyang piecewise, i-fill up mo yan, matatawag mo siyang removable. Yan, dyan. Yung next natin is jump discontinuity. So, meaning nun, like literally, palatandaan ko is pag nag-jump ka from one point to another. So, kung kunyari, dito, i-zoom in ko siya. Ayan. So, sa piecewise na to, sa graph na to, kung makikita nyo, yung value niya sa x is equal to 2 is shallow. Meaning, wala siyang y value or undefined yung y value niya. Pero sa piecewise na to, defined yung x is equal to 2 niya. Ayun. So, kung wala siya dito, napunta siya dito. So, parang in a sense, nag-jump siya sa graph. Kaya siya tinawag na jump discontinuity. Then, yung last is infinite. Ito yun, example nito. So, from the word itself, infinite, kapag nag-approach siya sa infinity yung graph mo or merong, yun, pag nakikita mo nag-approach siya sa infinity, kagaya nito, asymptotic. Sabihin, considered na siya as infinite discontinuity. So, may mga time, isa pa sa distinction kung bakit siya naging infinite is, kunyari, dito, makikita mo dyan agad yung value ng y kapag tumalon siya dito. Pero dito kasi sa infinity, hindi ganun lagi yung case. Or spoil ko na, kapag kinukuha mo yung limit nito, ang makukuha mo dyan is infinity. Parang ganun na siya. So, ayun lang yung general idea niya pagdating sa mga graph. So, vague idea pa lang siya. Kung hindi niyo pa siya nagas ngayon, okay lang yan kasi meron naman tayong mathematical interpretation later on. So, as of now, gusto ko lang itanong if meron ba kayong question so far? Wala naman po. Wala naman po. Thank you po. Ayan. Thank you so much. So, kung wala kayong tanong, ako naman magtatanong sa inyo. So, ang tatanong ko sa inyo is, can a function have more than one point of discontinuity or does it only have one at a time? Anyone? Alam ko naturo na siya guys. So, I think alam niyo naman ang sagot. Okay. Hindi mas namagot guys or ako na rin? Okay, sige. I'll take it as ako na lang. So, possible siya na magkaroon ng more than one point of discontinuity sa isang graph. So, for example, kagaya nito. Ayan. So, kung makikita nyo, meron ka dyang putol-putol na graph. So, meron ka ditong isang jump. Obvious naman kung bakit siya naging jump or kung hindi pa siya obvious dahil nga dito sa point na to, undefined yung y niya, pero dito defined siya. And dito meron kang removable. Ayan. So, possible pa yung dugtungan mo dito. So, ayun. Possible na magkaroon ka ng isang discontinuity sa isang graph lang. So, makikita mo siya agad, like, kagaya nito. Makikita mo agad na yung graph mo is hindi tuloy-tuloy at some point. So, meaning, hindi na siya continuous everywhere. And kailangan mong, may mga times na kailangan mong hanapin kung saan siya discontinuous. Ayun. So, next natin is, what if
the graph is not given. So until recently, ang focus natin is kung makita ba natin siya if continuous siya or hindi by graph basis. Kung kapag nakita mo na yung graph, makikita mo agad na ito dire-diretso to. So alam mo na agad na continuous yun. Pero what if hindi nga binigay yung graph? So bigyan ka lang ng functions or ng equations or kung ano man tawag nyo dyan. Tapos kailangan yung alamin kung continuous ba siya or may discontinuity ba siya. So anong gagawin natin? So dito, define na natin ang continuity of a function. So mathematically, we can say that the function f of x is continuous at a certain point x equals to a if three conditions are satisfied. So first, f of a is defined. Next is limit as x approaches a ng f of x exists and kapag equal yung number 1 and number 2. So meron tayong nakalagay din sa baba na if any of these conditions fail, the function is not continuous at that point. So meron tayong note sa baba na limit as x approaches a of f of x exists if and only if limit or left-hand side limit is equal sa right-hand side limit. Ayun. So kaya siya naka-note dyan kasi mahalagang matandaan to sa pag-check ng second condition. Ayan. So para masabi mo na nag-exist siya, kailangan mo muna itong hanapin and kailangan mo munang hanapin yung right-hand side. So ganun siya. So kahit sabihin natin 3 condition lang yan, yung mga test or sabihin nating mga tawag dito, mga conditions na kailangan mong gawin is hindi lang necessary yan, meron pa yung mga subcategory. Ayan. Kagaya nga nito, kailangan mo hanapin yung left-hand side, kailangan mo hanapin yung right-hand side. Pag equal sila, yun, nag-exist na yung f of x. Then kapag nag-exist na yan, itong f of a naman, meaning lang nito is kailangan mo i-substitute yung point dun sa mismong function mo. So kapag nag-equal sila, continuous sila sa point na yun. So ito, step by step lang siya na process. Although pwede naman kayong gumawa ng sarili yung process kung paano kayo nag-check ng continuity. Pero kasi sa akin, ganito ko siya gawin. So una, kinocompute ko muna yung f of a kasi yun yung pinakamadali. Like ipa-plug mo lang yung value ng isang point sa isang function. Kunyari, meron kang, di ba, f of x yun. So pag pinat mo yung x is equal to something or x is equal to sabi natin 1, makukuha mo na agad yung f of a. So yun yung pinakamadali. So kapag nakita mo sa part na yan na dyan pa lang hindi na siya defined or nakakuha ka na ng undefined value. So ano ba yung mga undefined value? So sabihin natin nakakuha ka ng 1/0 or basta kahit anong 0 yung denominator o di kaya nakakuha ka ng infinity over infinity kaya naman 0/0 yung mga ganun. So pag nakakuha ka ng ganun tapos nag-undefined siya, automatic hindi na agad continuity at x is equal to a yung na-prove mo na agad na hindi na siya continuous everywhere or hindi siya continuity sa point na yun. So, in a sense, depende na sa prof ninyo kung paano niya kayo i-instruct kasi most of the time kapag nakita mo na yun, okay na kahit hindi mo na ituloy itong ibang step. Pero may iba kasi nare-require na tapusin lahat. So, depende na sa instructions niyan. Pero ayun, basta pag nag-fail na to, alam niyo na agad na mali yun. So, next natin is compute yung left-hand side limit as x approaches a from the values less than a and compute the right-hand side limit as x approaches a from values greater than a. So mamaya papakita ko kung paano yan. Then kailangan mo i-compare yun. Ito yung sinasabi ko kanina na prerequisite to para malaman mo kung nag-exist ba yung limit or not. So meron tayong mga conditions dito. First, if they are equal and finite, the limit exists. If they are different, the limit does not exist. So pwede kasi na may mga case kasi na pag left-hand side mo, kunyari sabihin natin ang value niya is 3. Tapos yung right-hand side limit mo naman, ang value niya is 5. Kunyari, ganun. So pag ganun, magkaiba sila, hindi nag-exist yung limit niya. Like, magkaiba sila eh. So makikita nyo yun rin mamaya sa graph natin kung anong interpretation nun. So next natin is if both sides approaches positive or negative infinity, the limit is infinite. Otherwise, the limit does not exist. So may mga case din na kunyari ang right-hand side limit mo is infinite, then yung left-hand side mo naman is
defined. No, I mean finite, which means ano siya, like alam mo yung value niya. So pag ganun yung case natin, ibig sabihin yung limit natin doon hindi siya nag-exist. Then lastly, ito, I'm not sure if magbibigay sa inyo ng ganito pero sinama ko na lang din. If the function oscillates and does not settle, the limit does not exist then. So ito, example kasi nito is nakita ko kanina, sine of 1 over x. Pag nakita niyo yung graph nun, para siyang ganito. Wait. Ayan, so di ba meron kayong graph? Shucks, patabingi yan. Basta yung graph niya pagdating sa gitna, gumaganyan na. Like, sobrang hindi niyo na siya maintindihan. So, kapag sa mga ganyang case, syempre, hindi niyo nga maintindihan yung graph eh. So, hindi niyo rin masyadong makikita. Hindi niyo rin makikita or hindi niyo ma-define kung ano yung limit ng graph na yon sa point na tinutukoy. Ayun. So, yung mga ganong case, dalawa dito does not exist, tapos yung the rest is nag-exist na siya. So, kailangan nating alamin yun. So, lastly, kapag nag-equal yung f of a natin and yung limit ng f of x, sabihin, meron kang continuity at the point A. Ayun lang siya. Ganun yung magiging workflow nyo pag nag-check kayo ng continuity. Pero if ever na meron kayong ibang workflow or parang meron kayong ibang process flow kung paano nyo siya ginagawa, go lang din kasi kayo naman din gagamit. Ayun, ganun siya. So, next tayo. Ayan, example na. Before tayo mag-example, meron ba kayong questions or gustong sabihin? Or what? Ako po wala naman po so far. Ayan, thank you so much, Gerard. Ikaw ba ano? Wala naman po. Ayan, kung masyado ding mabilis sabihin nyo kasi marami naman tayong time kasi wala si Milan. Ayan. If wala na, proceed tayo sa example natin. So, ayan. So, una is if the function f of x equals x squared minus 9 over x plus 3 is continuous at x minus 3. So, ayan, isa pala sa mga tatandaan nyo kapag nag-check ng continuity is wag kayong agad-agad nagka-cancel out ng mga terms. Kasi kunyari, dito, iisipin ninyo na ano, since meron kayong, since iisipin nyo na meron kayong factorable na numerator, so kunyari, ang x squared minus 9. Kita. Ayan. So, meron tayong ditong x squared minus 9. So, alam ninyo na factorable yan. Or if hindi man alam, factorable siya, difference of 2 squared by x plus 3 times x minus 3. Ayan. So, sa mga ganyan, pagka dinivide natin siya by x plus 3, magka-cancel out na agad yun. So, kunyari, lagay natin yan sa baba. X plus 3. Tapos, x minus 3. Divided by x plus 3. Ayan. May iba kasi na ang ginagawa nila, kina-cancel out agad nila to. So, matitira na f of x ninyo is x minus 3. Ganyan. Tapos, sasabihin nila, continuous siya at x minus 3 kasi nga, pag plinat mo to dito, magiging siyang negative 6, tapos pag kinuha mo yung limit, mag-equal siya. Pero, hindi siya dapat ganun lagi. Kailangan niya i-consider kung ano yung general idea ng graph na sinasolve ninyo. So, kahit hindi graph actually, kahit in general lang kung ano ba itong sinasolve nyo. Kunyari, dito, alam nyo na ano siya, rational siya, tapos meron kang denominator. So, alam natin na ang denominator natin, hindi siya pwedeng mag-3. Diba? So, like, kailangan mo lang, kahit sabihin natin meron tayong mathematical way ng pag-prove ng discontinuity, kailangan natin imagine kung ano nga ba yung final ng graph, final na image ng graph. So, dito, since hindi nga siya pwedeng maging 0, dapat, yung x plus 3 mo is not equal to 0. Kasi pag nag-plot ka dyan ng 0, magiging undefined na yung buong equation mo.
So, kahit paano pa yung graph mo, sabi natin since x squared yan, sabi natin ganyan lang. General idea. Ayan, kunyari, meron kang ganyang graph. Alam mo na meron kang butas sa part na to. Ay, mali. Sa -3 pala yun. Nilagay ko lang siya bigla. Ayan, so kahit ano pang orientation ng graph mo, pero sa case natin, gawin natin medyo accurate na meron kang parabolic, tapos sabi natin ito yung -3. Ayan. May butas ka dyan kasi nga, ang x mo, hindi pwede maging -3. So, doon pa lang, alam mo na agad na meron ng butas yung graph. So, ngayon, sa pag-check ng continuous at x is equals to -3, pwede mo siyang gawin na same lang sa mga process natin. Kailangan mong kunin yung f of x na to. F of a. F of a, sorry. Ayan. So, sa case natin, ang a natin is equal to -3. So, kapag nag-plot tayo ng f of -3, equal yan sa -3 squared minus 9 all over -3 plus 3. So, kapag chinek natin yan, kakaroon ka ng 9 minus 9 over -3 plus 3 or equal yan sa 0, 0 or undefined. Ang pen. Ayan, undefined siya. So, kagaya ng sabi natin kanina na kailangan yung f of a mo is magiging defined. So, since undefined na siya dito, hindi na siya continuous agad. Hindi mo na kailangan ituloy yung iba pang checking mo or iba pang steps ng pag-check ng continuity. So, dito pa lang, alam mo na agad na hindi na siya continuous dito. So, kapag ginawa mo yung sinabi ko kanina na nag-simplify ka agad ng functions mo, sabihin, mamamali ka dyan kasi pag tingnan mo ang f of a mo dito, magkakaroon ka ng -3 minus 3. So, magkakaroon ka ng value yung f of a mo. So, hindi mo siya masasabi na undefined siya. So, ganun. So, next natin, ganito yung setup ng piecewise function. So, ang piecewise function kasi is parang graph siya na magkakahiwalay. So, ayun. Yun ang idea mo, magkakahiwalay na siya. Pero, kung hindi natin alam yung piecewise function, kailangan natin siya i-check. So, una, gawin natin step by step. So, f of a, hira siya. Of a, ang a natin sa case na to ay 2. So, f of 2. So, kapag may piecewise function ka, kailangan mo i-consider kung anong function yung gagamitin mo kasi dalawa yan eh. Isa to, tapos isa yan. Ayan. So, kailangan mo i-consider lagi yan kung alin sa dalawa yung gagamitin mo. So, since ang value ng a natin ay equal sa 2, ayan. So, given dito na 2 yung a natin, ang gagamitin nating function ay yung nasa baba. Ito yung gagamitin natin. So, doon natin siya i-substitute. So, kakaroon tayo ng 2 over 2 plus 1 or equals sa 1 plus 1 equal to 2. Ito na yung value ng f of a natin. Ayan. So, tapos na tayo sa number 1. So, next natin na i-check is yung left-hand side and right-hand side limit. So, meron tayong limit as x approaches 2 from left muna ng ang gagamitin natin since galing siya sa left, pag ginagraph, ano ba yung mga values na nasa left, kung makikita ninyo, ito,
is less than 2, ito is greater than 2. So kung titingnan niyo, kung di niyo siya ma-visualize sa graph, pwede niyo gamitin ang number line yan. Ayan. So ito yung 2. So yung isang graph is, sabi dito is greater than 2. Ayan. Tapos yung isa naman is less than 2. Pwede niyong tingnan na ganyan. Ayan. So since galing tayo sa left, from left tayo, matik, ito yung titingnan nyo. Ito. Yan. Bale, hindi na kayo na-graph, pero na-visualize nyo kung ano yung gagamitin yung function. So, pwede nyo gawin yun. So, dito, gagamitin natin ay 3 minus 1. I mean, 3 minus x. 1. Tapos, yung isa naman, limit, pagsabayin ko na sila. X approaches 2 from the right ay x over 2 plus 1. Ayan, so dito, nag-substitute lang naman tayo normally. So, pwede natin sabihin na ito ay equal sa 3 minus 2 or equal sa 1. And ito is equal sa 2 over 2 plus 1 or equal sa 2. So, ang left-hand side natin is ito. Ito yung right-hand side. So, check natin kung nag-i-exist ngayon yung limit as x approaches a ng f of x. So, sabi dito, para ma-check mo yan, dapat equal to. So, dapat equal ang left-hand side at right-hand side. Pero sa case natin, hindi siya equal. Ayan. So, kahit nag-exist to, pero ito is hindi nag-exist, sabihin, ang sagot dito is no. Ayun. Gets pa siya. Opo. Ayun. Thank you so Opo. much. Next tayo sa, ayan, last example na to, I believe. So, ito. Actually, madali lang pala siya. Kasi dito pala is pag chinek mo agad ang f of a, or sabi natin, sa case natin is f of 2, pag plinot mo yan agad is 2 minus 2 na siya, or equal to 1 over 0. Undefined na siya agad. Ayan, undefined. Dulas. Ayan, so meaning, hindi na siya agad continuous dito sa point na to. Ayun lang siya. So, kaya ko siya nilagay kasi magamit natin siya for classification ng mga discontinuity later. So ayun, yun yung mga common types ng discontinuity natin. Meron tayong removable ulit. Meron tayong jump and infinite. So dinefine lang siya dito mas dinefine lang siya dito sa part na to. So dito, the limit exists but the value function of a is either undefined or not equal to the limit. So jump discontinuity naman, left hand side and right hand side limit exist but are not equal. Then lastly, either the left hand side or right hand side limit is equal to positive or negative infinity. So kaya ko ginamit itong mga example na to kasi pinapakita niya dito yung tatlong type ng discontinuity and kung paano natin malalaman mathematically kung anong discontinuity siya agad. So dito sa case na to, hindi na natin siya tinuloy. Pero kapag kinuha natin yung left hand side tapos right hand side niya, magiging magkaiba. Equal lang yan kasi 'di ba yung function natin isa lang naman to. Ito. Hindi naman siya piecewise. So kapag sinubstitute natin ang left hand side na negative 3, dito natin siya substitute. Pag kinuha natin yung right hand side na limit, ito lang din gagamitin natin. So basically, equal lang siya. So although nag-exist yung limit, yung f of a mo is undefined or not equal. Ayan. So, yun yung case for removable discontinuity. So, nakita natin, alam natin by intuition na mag-exist yung limit natin and mag-equal siya. Yung left hand side at right hand side, pero sa computation natin dito, yung f of a mo is undefined. Kaya siya naging removable. So, sa case naman na to, ayan, makikita ninyo, nag-exist yung f of a, or defined siya rather, pero yung limit mo as
x approaches A is magkaiba. Kagaya nito, magkaiba sila. Kaya siya naging jump discontinuity. Then lastly, itong infinite, kapag kinuha mo yung limit niyan, 'di ba? Para yata to sa infinite limits of involving infinity, pero ayun. Ang magiging gist lang natin for this is, 'di ba, meron tayong x minus 2. So kapag meron tayong value na pag tumataas yung value natin nito, sabihin natin by by sampling lang na meron tayong 1/2, 1/3, 1/4. Kunyari ganyan, 1/5. So itong mga value na to, pag itong value na to is palaki ng palaki, itong values natin ay paliit ng paliit. So meaning, ang ina-approach niya is negative infinity. So kapag naman pababa yan ng pababa, pating naging ano yan. Kahit baliktad nyo lang to, pag binaliktad nyo yan, ang value nito is pataas ng pataas. So mag-approach yun ng positive infinity. Pero sa case natin, yun nga, either of the two, magkakaroon ka ng limit na negative infinity or positive infinity, which means na itong part na to is discontinuous. I mean infinite discontinuity sa x equals to 2. Ganun siya. So na-define natin yung tatlong types ng discontinuity ng mathematically. Ayun guys. So may tanong ba kayo? Wala po ako. Wala po. Sige, kung wala na kayong tanong, next tayo sa next nito. Ayan, mga properties lang naman siya ng continuity. So, hindi ko siya nalagay dito, pero given na f of x and g of x are continuous, at x equals to a. Ayan. So, itong mga properties na to, parang, I mean, common naman na siya kasi nakita nyo naman siya lagi na pag kunyari, meron kang sum of difference ng dalawang continuous, makukuha mo doon is continuous pa rin. So, same lang sa product, same sa quotient, not as long as yung denominator mo is hindi mag-equal sa 0 kapag sinubstitute mo yung value ng point mo or yung a mo doon. So, meron din tayong composition function. So, merong nakita nyo before yung kagaya nito na f of g of x. Ayan, minsan nakalagay siya as FOG. Yung mga ganyan. Yan, composition functions yan. So, as long as yung f of x mo or yung first function mo and yung second function mo ay continuous at mapapakita mo yun, kapag inad mo sila, pre-product and dinivide, or kahit ginawa mo sila ng functions pa, continuous pa rin sila sa point na yun. So, yun lang yung properties na dapat yung tandaan. Then, next tayo sa, ayan, continuity on intervals. So, sa continuity on intervals, f of x is continuous on an interval if it is continuous at every point in that interval. So, two types ng interval. Meron tayong open and close. So, if hindi kayo masyadong familiar, open is ganito, a, b. Tapos, ang close ay yan. So, ang meaning pag open, hindi kasama yung pwede rin siyang tawaging outermost value, yung AB, hindi siya kasama. So, kung meron tayong 1 to 3 na ganyan. So, mag-i-start ka dyan sa pinakasunod na value. Sabi natin kung ano mang value yung kasunod niyan. Ganon. Basta hindi kasama yung 1. So, unlike dito, sa close interval na kapag close interval ka, ang start mo lagi dyan ay 1. Ganon. Ganon lang siya nag-work. Same lang siya sa ending. Kapag nag-end ka dito sa 3, hindi mo isama yung 3. So, pwede ka magkaroon ng 2.99999 so on so forth. As long as hindi ka mag-approach. I mean, hindi mo isama yung 3. Tapos dito, kailangan mo isama yung 3. So, ganun siya. So, para sa open interval, ang idea lang dyan is
continuity siya sa open interval kapag continuous siya sa lahat ng points sa loob ng interval. So kagaya ng example natin dito is 1 to 5. Yan, ganyan. As long as continuous siya sa lahat ng points sa loob nito, sa loob, meaning kung nag-uusap tayo integer, so meron kang 2, 3, and 4. Kapag continuous siya sa lahat ng yan, continuous siya sa interval na ito. Unlike pag close interval, kailangan mong i-check kung ang left and right continuity niya. So dito, if function f of x is said to be continuous from the right at a if the limit or the right hand side limit ng f of x is equal to f of a, and ganun din sa left, continuous pero this time left hand side limit. So same lang siya ng concept dun sa pag-check natin kanina ng if nag-exist yung limit, pero this time hindi natin kailangan i-compare yung left and right. Ang kino-compare natin is yung right hand side limit tapos yung value niya at certain point, and yung left hand side limit kung equal ba siya sa value at certain point. So yun yung kino-consider natin. So kapag continuous siya sa lahat ng point tapos continuous din siya sa tawag dito, sa left, sa first value from the right and sa left right value from the left, meaning continuity siya on a closed interval. So ayun. So meaning kung meron ka kagaya natin general na AB, kailangan mo i-check yung A. Kung gagamit tayo ng number line ulit kasi yun yung pinakamadali. So ito yung A, ito yung B. So i-check. Ayan, so kailangan mo siyang i-check dyan na from yung kung continuous siya kapag galing siya sa right, pag nandito ka sa side na to, tapos pag nasa side ka na to, kailangan mo siya i-check from the left hand side. Ayun, ganun lang siya. So next nito is examples na. Ayun, as of now, may questions ba kayo? Wala po ako po. Sure ba yan? Sure na ba? Po. How about si Kiel? Wala naman po. Sure na yan? Opo. Okay, sige. So ngayon, examples tayo ng sa interval. Pero dito, kailangan nating alamin kung anong interval siya continuous. So sa part na to, ang pinaka-idea lang dito is kailangan natin kunin yung domain ng function. Kasi pag ang domain ng function is lahat ng value ng x na magsasatisfy sa function na to. Ganun siya dinidefine, di ba? So basically, kailangan natin kunin yung domain ng function natin. Ayan. So ano nga ba function ng square root function? Kasi ito square root function tawag dyan. Square root function. Ayan. So basically, if hindi nyo pa alam kung ano ang square root function, pwede rin kayo mag-deduce ng paunti-unti para malaman nyo kung ano yung mga points na bawal dyan. So, kapag naisip nyo yung square root, ano ba yung mga pinakamabang number na pwede nyong i-square root? Ang 0, may square root pa siya. So, pwede nyo pa siyang ilagay. Pero, pag umabot na kayo ng negative values, sabi natin negative 1, ang magiging isagot na dyan ay imaginary. Imaginary na yan. Sa number line natin, hindi natin mga graph ang imaginary. So, meaning, hindi tayo pwede magkaroon ng negative values. So, dito, same concept lang siya sa square root function. Dapat lahat ng nasa loob ng square root mo, which is sa case natin ay 4 minus x squared, ay mas mataas or equal sa 0. Kasi pwede naman tayo magkaroon ng square root ng 1. Okay din naman yan. Square root ng 2, kahit hindi natin alam yung value, meron din yan. As long as hindi tayo mag-negative, may makukuha tayong or mag-graph tayo na value
ng y. So, ayun. Sa case natin, ito ang domain natin. So, 4 minus x squared is greater than or equal to 0. So, pag transpose natin yan, kakaroon tayo ng 4 is greater than or equal to x squared. So, pag in-square root natin yan, magkakaroon ka ng square root, absolute value ng x is equal, less than or equal to 2. So, bakit siya naging ganito? Kasi by idea natin, yung lahat ng number na ini-square is equal lang naman sa positive. So, pag nakita na kayo ng ganito, pwede nyo na siyang isulat as interval negative 2 x tapos 2. So, ngayon, kailangan nating alamin kung open or close ba siya. So, kung open ba or close ay, ba't ang pangit, hindi ganyan na magsulat ng interval, guys. Ano siya? Negative 2 x 2. So, kailangan natin alamin kung open interval ba siya or close interval. Ayan. So, sa pag-alam nito, kasi ang open interval naman wala naman siyang ano, 'di ba? Wala naman siyang restrictions or wala naman siyang definitions kung paano natin masasabi kung open siya or hindi as long as open siya sa lahat ng continuous siya sa lahat ng points na nasa loob ng interval na 'yon. So, ang kailangan natin i-check is kung close interval ba siya. So, kapag hindi siya close interval, so meaning open interval na siya kasi alam natin na domain siya ng function na 'to. Gano'n siya. So, para i-check natin 'yun, kailangan lang natin kunin yung left hand side tapos right hand side limit ng function. Pero kasi sa case natin wala tayong point. Ay, ito pala, may point pala tayo. Ayan. So, kunin natin siya sa negative 2 tapos sa 2. So, limit as x approaches. Ito yung a natin. Ito yung b. So, kung yung a natin is nasa left, ang kukunin natin is negative 2 right hand side ng f of x. Tapos, ang limit naman natin kapag nasa highest value ka, ay kukunin natin yung nasa left hand side, yung galing dito. So, basically, parang papunta ka dun, tapos papunta ka dun. So, palitan lang siya. Yan. So, dito, pag prinag natin yung values na yan, square root ng 4 minus negative 2 square. Tapos dito, square root ng 4 minus 2 square. So, equal to sa square root ng 4 minus 4 equal to sa square root ng 4 minus 4. So, pareho silang 0. Ayan. So, kunin din natin yung f of a natin. So, ang f of a natin is ito. Ipa-plug mo lang dun. So, basically, mag-equal lang yan. So, pakita natin na sabi natin dito is f ng a tapos f of b. So, pag plinat mo yun, eto lang din kakalabasan yan. Ayan lang din. Ayan lang din. So, meaning, na-satisfy natin yung right continuity tapos left continuity. So, meaning closed siya. Ito yung gagamitin natin. Gets ba? Yes po. Sige, wait lang. Opo. Ayun. So, if na-gets nyo, itry nyo naman. Kayo naman muna mag-try ng pangalawa. Bigyan ko kayo ng 5 minutes. Or kahit makatapos lang kayo.
Kuya, question po. Ano yun? Di ba po, ano po tawag doon? Discontinuous po siya sa mm, -2 and 0 po. So, yan po ba yung mga gagamit po kayo ng union po? Like yung sa mga example po dati ni sir po. Kapag ang hinahanap niyo is interval na continuous siya kasi 'di ba alam mo na discontinuous siya sa dalawang points. So, Opo. yun, puputulin mo na yung puputulin mo yung intervals mo tapos gagamitan mo ng union para Union mapagkabit po, sila. no? Okay po. Thank you po. Yes. Thank you so much. Ayan guys, hello, may sagot na ba kayo? Yes po, sinend ko po sa akin sa chat box po. Ayan, check ko ang chat box natin. Ayan, how about si Kiel, meron ba siya? Opo. Continuous po. Negative infinity tas -2. Tapos Tas -2 and 0. Tas 0 and infinity. ayun, sige, correction na lang din pala sa sinabi ko, Gerard, baka hindi tayo nagkaintindihan. Gagamit ka ng union sa paghanap ng domain, which is ginagamit natin sa pagkuha ng intervals. Pero kapag ang tinatanong na is mga intervals lang, hindi mo na siya kailangan gamitan ng union or depende na siya sa instructions ng prof nyo. Ayan. Pero sa akin kasi tama din naman yan eh. Pero depende na yan sa prof nyo kung paano niya ipapasulat yun. Ayun. Kasi domain din naman ang magiging natin eh. Ayun. So, question. Pwede mo siyang isulat na ililista mo lang, negative infinity to 2, negative 2 to 0, and 0 to positive infinity. Ayun. So, minsan okay din naman yan kasi pareho lang naman na intervals yun. Depende na yun sa prof nyo. So, better na next, so, if ever na meron kayong exam, tanongin na lang siya or kung paano niya tinuro sa inyo kasi iba-iba din naman sila ng hinahanap na sagot. Ayun. So, question. Bakit siya naging open interval? Kasi po dun po sa 0 tsaka -2 po siya magiging discontinuous po. Ayun, sige, tama yan. So basically, kung nagdududa ka sa sagot mo or kung nagdududa ka na ganun ba talaga siya, yun, pwede mong gamitin to, kunin mo yung limit and yung limit, pero at the end of the day, mag-end up ka rin naman sa na-discontinuous sila kasi alam mo na discontinuity sila sa point na yun. So, ayun, pwede mo na sabihin yan na ganyan.
Ayun. Next tayo. Ayan, siguro ito small tips lang siya sa pag-handle ng ganitong problem. So, pinakamainam na gawin niyo dito is ano, familiarize niyo yung mga graph ng mga function. So, kunyari meron tayong polynomial function, meron tayong linear, quadratic, na under ng polynomial, meron tayong rational, meron tayong square root functions, exponential functions. So, pag kasi alam niyo yung mga graph nila, mas madali niyo makikita or minsan ma-classify kung ano ba yung mga domain or yung mga intervals natin. So, meron tayong exponential, pwedeng ganyan, pwede ring baliktad na pag ganun. Meron naman tayo minsan quadratic, meron naman tayo minsan na linear, diretso lang na ganyan. Kunyari, kagaya kanina, sine function, cosine function, same lang din halos. Ay, mali to, cosine to. Tapos yung sine is nandito. Parang ganyan. So, mahalagang malaman nyo yung mga graph na yan kasi magagamit nyo siya kapag sa pag-visualize kung continuous ba siya or hindi. And at the same time, useful lang talaga siya in general. Lalo na din sa mga kunyari, try kung ma-encounter nyo rin yan, ganun. So, isa pa is yung definition ko kung bakit siya kung sa sinabi ko kanina about sa removable and non-removable. Kasi, balik tayo dito. Hanapin ko lang example ko. Example ko po yun sa activity. Hindi ko na ilagay. Sige, dito na lang. Ayan, so kunyari meron tayong example na x cubed minus 1 over x squared minus 1. So kunyari ganyan. Then mag-check tayo ng continuity niya. So, pag chinek natin yung continuity niya, 'di ba? Aalamin natin kung saan siya discontinuous. So meaning hanapin natin kung ano yung mga denominator na bawal sa kanya. So, pwede natin siya expand pero hindi pa tayo magka-cancel out, mag-expand lang muna tayo. So pag nag-expand tayo, pwede natin i-factor out yan, difference of 2 cubes, meron tayong x minus 1 times x squared plus x plus 1. Ganyan. So ito rin, isa pa sa mga tips mahalaga na magamay ninyo ang pag-factor. So ito, difference of 2 squares naman to. So difference of 2 squares is x plus 1 tapos x minus 1. So meron na kayo diyang dalawang points na alam nyong hindi pwede dito sa graph na to. So kapag removable siya, pwede mo siyang i-cancel out. Ganun siya sa akin. Ayan. Removable yan. So kapag non-removable siya, magre-retain lang siya dito. So meaning, since nag-cancel nga yung x minus 1 natin, or sabihin natin x is equal to 1, so meron tayong removable, discontinuity at x equals to 1. Tapos ito is, tawag dito, non-removable. So meaning, either jump yan, infinite, or dyan magsisimula yung graph. Ganun siya. So, pwede nyo siya i-check dyan. So, pag graph nyo kasi yan, ang mangyayari sa graph nyan is something like, pag ganito, starting point siya. Parang ganyan yata yun. Parang ganyan. Something like that. So, andito yung negative 1. Tapos, andito yung 1. Sabihin natin ganyan. Ayan. So, meron kang discontinuity dito, removable. Tapos, ito yung starting mo. So, meaning, from this to this, continuous siya. Tapos, from this to this, continuous din siya. Ayun, ganun siya. So, kaya siya natawag na removable, tapos non-removable. Ganun yan, guys. Sa akin lang, Hindi, totoo yun. Ayun. So, yun. Sa mga tips, kailangan nyo maggamay itong mga graph. Tapos, kailangan din masanay kayo mag-factoring and kung ano itsura nung ginagawa ninyo. So, para naman malaman nyo to kung anong type ng non-removable siya, dun na kayo magte-test. Pero sa test na yun, pwede nyo na i-cancel out to. Tapos, gagamit na kayo ng
gagamit na kayo ng tawag dun, yung f of a kanina, yung test for continuity. Pero ang gagamitin yung point is kasi alam niyo na 'to, eh. Gano'n siya. Questions? Wala. Next tayo. Activities tayo, guys. So, dito sa activities natin kayo na magsasagot nito. Tapos ang gawin natin, kayo na rin magdi-discuss para malaman natin kung na-gets niyo talaga siya or hindi. Actually, marami yan na nakita niyo kanina. So, ayun, bibigyan ko na lang kayo ng time since marami naman tayong time. Siguro dito kaya niyo na 'to ngayon, eh. Like, unang tingin sa graph kaya niyo na yan, guys. Or masyadong malabo yung graph? Gusto niyo ba i-try? So, guys, diyan pa ba kayo? Or ta-try niyo muna i-solve sa sarili niyo? Minamadali masyado. Kailangan niyo lang alamin kung saang point siya may discontinuous tapos alamin niyo kung anong discontinuity yun. Touch. Ayan, so if hindi kita, sulat ko na lang din kung anong points yun. Ayun, meron tayong -8. Laki naman ng pen na 'to. Meron tayong -2, 6, tsaka 10. Ayan. Kailangan niyo lang siya alamin, guys, kung discontinuity ba siya, continuity, at kung anong type siya ng discontinuity. Ganun lang siya. Kayang-kaya niyo 'yan. Hello po, rinig po ba ako? Hello po. Yes po. Ay, may nagsalita din po ba iba po? Hindi, sabi ko lang rinig ka. Okey po. Minsan, ah, medyo nagla-lag po ako, nagwo-blurred po ng konti. Yung sa negative po is, removable po siya, tama po ba? Alin diyan? Sorry, medyo naputol ka sa'kin. Yung -8 po, removable. Then, sige kumpletuhin mo muna lahat. Okay. Yung -2 po is po ba? Sorry, ano yun? Infinite po ba? Infinite. Sige, then next. Yung next po is jump discontinuity po, yung 6. Then, lastly, Infinite din po. Ay, tama po ba? infinite yung number yung 10? Ay, hindi naman ay discontinuous po ba siya nun po?
Ayan, continuous siya, gano'n siya. Ay, continuous po, pati po yung negative Yeah. 2 po ba? Sorry po, Yung yung di pa po kasi familiar sa ano po ng yung 2 tama ka sa 2, infinite siya. tama Tapos po yung sa 6 2 po. tama din sa jump. Tapos removable yung Opo, 8, tapos yung 10 is po 'no, continuous. So, check natin siya. continuous po. Sige po. So, thank you din. So, sa pag-check natin, eto kasi sure naman na tayo sa 10 na continuous siya, then eto jump na 'yan, sure na 'yan. Tapos eto, kung gusto niyo siya i-check, puwede niyong gamitin yung f of a, tapos yung limit. So, f of a natin, hindi natin siya magamit kasi wala tayong function, pero tama ka naman dun. Kaya hindi natin siya kailangan i-check. Pero if ever na meron kayong mga given na functions or na mga formulas ng functions, puwede niyo siya i-check gamit yung, f of a tapos i-equate mo siya sa limit nun. Ayun, tama ka naman dun. Sa case kasi natin hindi given yung functions niya, so hindi na para i-check pa. Ayan, next tayo dito. So for this, ang kailangan na nating gawin is kailangan nating malaman kung continuous or discontinuous siya sa mga indicated na points. So meron na tayo diyang hindi na given yung graph, pero given naman yung functions, tapos given din yung points, and kailangan niyo lang sabihin kung continuous siya or not. Ayun, so bigyan ko kayo ng kahit 10 minutes diyan, guys. Para ano na rin, water break niyo na rin.
Ayan, may sagot na si Gerard. So ngayon, para ma-check natin 'yan, siyempre i-explain 'yan, 'di ba Gerard? Yes po. Ayan, 'yan ang gusto ko sa'yo, eh. Ayan, sige go, explain mo na siya at gusto mo ba ano, gusto mo ba pakita solution mo like kahit i-send mo lang sa'kin tapos ako na mag-present or whatsoever? Pakita ko na lang po, pero hindi ko po siya talaga ginawang solution like kinental ko na lang po. Okey lang 'yan, alam ko namang Ito po. magaling ka, eh. Go lang. Hindi po. Ayan, ano, kaya mo siya explain, kay Kel mo siya explain, 'di sa'kin. Ah, Pati kanino ko 'yan, po ba pati kaya sa'min. se-send? Go. Hmm? Papakita ko po ba po? Go lang, sige. Kasi po yun dun sa number 1, yung nakuha ko po is, yun dun sa 4 po is, yung hindi po limit is 8. Tapos 'pag left hand tsaka right hand side, 8 po sila parehas. So, continuous po siya dun. So, sa B naman po dun sa 5, ay di 5, sa 6, ang gagamitin niyo po ay, narinig po ba ako? Yes, pero wala kang pinapakita or Ay, sa'kin wala lang? po pala. Ay, teka po. Send ko na lang po yung ano ko po kay Justin po. Okey, sige go. Kahit kanino. Thank you so much. Thank you rin po. Hindi po siya talaga solution, binigay ko lang po yung eto po, na-send ko na po sa kanya po. Ayan. So, yung sa letter A po, ang ginamit ko po dun sa 4 is yung dun sa piecewise function is yung 2x po kasi 4 po is less than 6. So, um, kapag sinubstitute niyo po, ang magiging sagot po is 8. And then, kahit 'pag left-hand side or right-hand side niyo po gagamitin, 2x pa rin po yung gagamitin niyo kasi hindi naman po siya more than 6. So, naging continuous po siya do'n kasi 8 po lahat yung sagot niya. And then dun sa letter B naman po, yung x equals to 6, um, ang gagamitin niyo po dito is yung x minus 1 kasi po yung x po natin is equal to 6. Pero 'pag ginamitan niyo naman po siya sa left-hand side, magiging less than 6 na po siya. So, ang gagamitin niyo po is yung 2x. So, ang magiging sagot po doon is yung 12. Tapos, pag sa right-hand side naman po is x minus 1. So, 5 ulit po siya. So, meron po siyang jump discontinuity po kasi hindi po nag-match yung left-hand side at right-hand side niya po. Okay. So, next number po is yung sa 4x. Ito po. Yung sa -1 naman po. Pag sinubstitute niyo po siya, so hindi naman po siya piecewise function po. So hindi naman po tayo talaga required gumamit ng left-hand side at right-hand side po. So, ang magiging sagot po dyan is 1/12 po. Same po siya sa limit niya na 1/12 din po yung lilitaw na sagot. And then for letter B, same rin po na 5/9 po siya, both yung sagot. So, continuous rin din po siya doon. Pero doon sa letter C naman po sa 3, magiging, I'm not mistaken, check ko lang po. 17 po siya. 17/0. So, magiging infinite po nun yung sagot po doon. So, meron po siyang infinite discontinuity po. And then for number 3, sa -2, nung pinlot ko po yung numbers, undefined po yung ano po. And then for letter B, naging -3/5. Then for letter C, undefined din po yung lumitaw po dyan. So, discontinuous po siya sa A tsaka C. Kasi sa first statement pa lang po is ligwak na po siya kaagad. So, no need na po i-check yung
limit niya po. Ay, tama po ba pagka-explain ko po? Yes, wait lang may bine-verify lang ako. Ang sagot mo sa number 3? Number 3 po is, Yes. ah, Wait, may hinahanap lang ako. discontinuous, Tama ba? -3/5, tsaka discontinuous po. Okay, tama. Tama pala. Yan, gets mo ba siya, tawag dito, Kiel? Yung 3 po medyo ano ako. Yung number 3 po. Saan banda? Alin diyan? Sa B po. B? Opo. Kasi wait lang. Paulit nga ako Jared, bakit siya naging sagot ba dun? Bakit siya naging Anong continuous? number po? B daw, z is Sa equal to 0. 3, B is equal to 0? Kasi 'pag pinlot mo yung 0 diyan, ang lilitaw na sagot is -3/5. And hindi naman siya naka-piecewise function, so same lang yung, no need to check na yung left-hand side tsaka right-hand side niya kasi same lang yung gagamitin mo na equation, which is 6/z² minus 3z minus 10. Okay, okay na po. Ayun, if want po ng ibang approach, 'di ba ano siya, z is equal to 0. So, meron tayong property kanina na yung quotient ng dalawang continuous function ay equal sa continuous lang din. So, pwede mong ipakita na yung limit nito as z pala siya. Sige, z na lang yan. Z approaches 0, tapos yung limit nung nasa baba, which is z squared minus 3z minus 10 as z approaches to 0. Pwede mo ipakita yan. So, ang limit nito, since constant is constant lang din, then ito, plot mo lang yung z mo, squared minus 3 times 0 minus 10. So, equal yan sa -10. So, ito, continuous to. Ito, continuous din to. So, ang quotient ng dalawang continuous function ay continuous din. Yan. Pwede mo siyang gamitin na ganyan. So, if ever na need nyo ng verification sa pag-check kung continuous ba siya or hindi, pwede kayo gumamit ng mga properties din and ng iba pang way. Ganun. Gets na ba siya? Opo. Opo. Ayan. Next tayo, last na to. Tapos, kayo na magbibigay ng example dun sa quiz ninyo. Ito. Determine kung saan sila discontinuous. Madali lang din siya. Yata. Siguro kaya na to ng 5 minutes. Sana, okay sana kung si Kel naman mag-explain ito. Yes, dalawa lang to. I think kaya mo siya. Kahit mga 5 minutes ulit or kapag meron ka na, go lang. Sabihan mo lang kami.
Hello, may sagot ka na ba si ano, ay may chat, di ko nakita. Ayan, si Kiel meron na ba siya? Wait lang po, nasa 1 pa lang po. Ayan, go take your time. Sabihan mo kapag meron ka na. Take your time, guys. If may hindi kayo gets, tanong lang din kayo.
Bakit may pumapalakpak? Akala ko tapos na siya. Okey na ba? Ayan, may sagot na si Gerard. How about si Kiel? Okey ka na ba? Gets na ba? Or need mo ba ng tulong? Need ko po ng tulong, nasa 1 pa lang po ako, yung sino-solve ko po sa denominator. Anong part ka na ng solving mo? Ano yung process mo sa pag-solve? Wait lang. Or kahit pakita mo siya sa'min para makita kung saang part ka na. Nandito pa lang po ako sa numerator, ginawa ko po yung 3. Parang yung A minus B, A plus B. Then 3 po yung ginamit bale ko. Ano po? So basically yung numerator, ginawa mo siyang x plus 3 tapos x minus 3, tama? Opo. Ayan, so bale denominator na lang kulang mo. So dito ang ginagawa mo na lang ay factor out, 'no? Diyan ka na nahihirapan. Opo. Puwede pong Ayun. So pa-continue. ayun. So sa paano dito, basically dito
ang pinakamahirap na part na kasi na gagawin mo dito is yung paghanap ng factors nito. So, iba-iba kasi yung way ng pag-factor. So, sa akin kasi 'pag nagfa-factor out ako, kinukuha ko lang yung possible, factors ng 3 tapos ng 8. So, sa 3, 3 tsaka 1 lang naman yun. Ayan. Tapos sa 8, may dalawa kang choice. Usually tatlo. So, pwede ka magkaroon ng hindi, marami pala. 2, 4, 4, 2, 1, 8, tsaka 8, 1. Ayan yung mga possible na combinations sa pagfa-factor. So, since negative 'to nandito, possible ka magkaroon ng plus minus dito or pwede ka magkaroon ng minus plus. Ayan. So, siyempre dapat magkaiba sila ng sign. Then yung gitna positive, so dapat mas malaki yung gitna. So yan, parang from that magta-trial and error ka na lang. Kasi dito sa part na 'to wala ka naman na masyadong ano, wala ka na iba masyadong magagawa kundi mag-trial and error talaga. So dito, te-testing mo na lang siya. So ano bang mga possible na ilagay natin dito, ito lang naman yun. So 'pag nag-2 ka diyan, 4 dito. So try natin. 'Pag 2 yan, 4 'to. So 'pag minultiply ko 'tong 4 at 3, 12 yun. So masyado siyang malaki para sa 2. So dapat ang goal kasi natin 2 lang yan. So dapat babaan pa natin. So try tayo ng 3. Sabi nating 4. Tapos 1 tsaka 2. Try natin ganyan. So dito, pag minultiply mo to, equal yan sa 4. Pag minultiply mo to, 6 yan. So pag minus mo yung dalawa, makukuha mo yung 2. So possible yan. So ngayon, lalagay mo na lang yung mga iba pang nakalagay dyan. Like yung x and yung sign. So dito, alam natin na dapat mas malaki yung positive. So dapat ito yung malaki. So malaki to. So plus yan, minus to. So minus 4 plus 2. Ayan, so ito na yung factor natin. So pag tinesting natin, gamit natin FOIL method or kung paano nyo minultiply yan. So meron ka ditong 3x squared times, plus 6x minus 4x minus 8. May x dito. So, ito magiging 2x minus 8, 3x squared. Ayan. So, same na siya sa denominator mo. Pwede natin siya ilagay na 3x minus 4 tapos x plus 2. Ayan. So, since wala namang magka-cancel out dyan, alam natin na hindi na siya, wala na siyang wala nang removable or wala na rin ng removable dyan. So, meaning, hindi ka na pwede mag-0 sa 3x minus 4 is equal to 0. Tapos, x plus 2 is equal to 0. So, dito, 3x is equal to 4. Kaya nakuha ni Gerard na x is equal to 4/3. Dito naman, x is equal to negative 2. So, ibig sabihin, kung hindi ka pwedeng ito yung mga values na hindi mo makuha or sabihin natin possible na maging asymptotic siya dyan. So, discontinuous siya sa dalawang point na yan. Gets ba? Nakakasunod naman po. Ayun. So next, number 2, ay na-idea dito. Ayun, so nakuha naman ni yung sagot. So ang gagawin dito kasi, 'di ba? Ito, ang mahirap dito is mahirap siyang mahanapan ng factor. Pero pwede mo siyang tawag dito, pwede kang magkaroon ng idea na kailangan yung gitna natin -9. Pero yung factor natin sa dulo 1 lang, tapos ito 1 lang din yun. So ang hirap naman makahanap ng factors na pag inad mo magiging 9 tapos sa ganyang kababa, 'di ba? Kasi ang possible lang naman yan 1, 1, 1, 1. So 1, 1 lang possible dyan. So pag inad mo yun at most 2. So walang 9 dyan. So hindi ka magkakaroon ng factor dyan na katulad nito. Hindi mo siya mga-factor out na ganyan. So gagamitan mo na yan ng ng tawag dito? Quadratic formula. So pwede mong sabihin na yung value ng x is equal to negative b plus minus square root ng shucks. Ayan. Plus minus
square root ng b squared minus 4ac all over 2a, where a is equal to 1, b is equal to -9, and c is equal to -1. Ayan. So, saan ko nakuha to? Yung a is yung coefficient nung 1. Tanggalin natin yan para makita nyo. Ayan. So, yung a is yung coefficient nito, yung b is yung coefficient nito, and yung c is itong constant dito. Ayan. So, ito yung quadratic formula. Quadratic. So, pag na-solve mo yan, yan na yung formula ng x. Meaning, hindi na siya magiging, yan na yung mga values na hindi mo pwedeng makuha. I mean, walang makukuha ang y values. Kasi magiging 0 yung denominator mo pag in-apply mo yun. Ayan. So, ang nakuhang value dito ni Gerard ay equal sa dito 9 plus minus square root ng 85 all over 2. Ayan. Gets ba siya? Sige ba tayo? Ayan. Gets na ba siya, Kel, or ulitin ko? Okay lang naman ulitin eh. Yung number 2 po. Oo. Another Hindi, kahit example yung po, sir. Another example. Sige, wait lang. Hanap tayo ng isa pang example. Thank you po. Example na same lang sa number 2 or like sa pa example ng paghahanap talaga ng discontinuity? Yung same lang po ng number 2. Number 2. Okay, sige, wait lang. Ito. So, sabihin natin na ang function mo, ayan, ang f of x ay equal sa 8x over 8x squared minus 64x plus 40. Ayan. Try mo siyang gamitan ng quadratic formula.
Ayan, may sagot na si Gerard. How about Kiel? Okay ka na ba? Or need mo pa ng time? I think need ko ng help, sir. Okay, ganito. So, bale, ano yon? Ang quadratic formula, ano siya? Formula siya na ginagamit sa paghanap ng roots ng isang function. So, bakit natin hinahanap yung roots? Kasi kapag ito, na-convert natin into sabi nating product, ayan, sabi nating fx yan. And pag na-convert natin sa ganito, alam natin na hindi to pwede maging equal sa 0, di ba? Ayan, so meaning, ito, hindi dapat to equal sa 0, hindi to dapat equal sa 0. Kasi pag nag-product ka ng kahit na alin dyan, tapos 0 yung isa, matik 0 na yun. So, hindi natin siya gusto maging 0 kasi kapag meron kang function, tapos meron kang denominator na 0, matik may butas yun sa part na yun. Kung sabi natin 1 yung value mo, so magkakaroon siya ng butas dito, meaning discontinuity na siya agad. So, kaya natin hinahanap yun. So, yun yung una nating goal. So, dito, gagamit tayo ng quotient rule, quadratic formula para ma-solve natin to. Pero una, ang pinakauna natin gagawin bago tayo mag-proceed sa ganun is tingnan natin kung meron ba silang common factor. So meaning, kung meron ka bang pwedeng ilabas dyan. So sa case natin, pwede natin ilabas yung 8. Kasi pwede mo itong i-divide by 8. So, divide mo yan sa 8, magkakaroon ka ng x squared. Pag dinivide mo to sa 8, magigitong 8x. Pag dinivide mo to sa 8, magkakaroon ka ng 5. Yan. So, kahit pwede mo na itong gamitan ng quadratic formula, pero mas maganda kasi kung papalitin natin yung number natin para hindi tayo mahirapan mag-solve. So, dito, since nalabas na yung 8, pwede natin siya i-cancel out kasi constant naman yan. Ayan, cancel out na natin yan. Tapos, ito na yung gagamitan natin na quadratic formula. So, ang quadratic formula natin, ito, kahit i-take note mo na lang to, ang root natin is negative b plus minus square root ng b squared minus 4ac all over 2a. So, ano yung ABC dyan? Yung ABC dyan is yung mga coefficient ng variables natin. So, di ba, ang general formula nito is ax squared plus bx plus c. So, meaning, kung ano yung katabi ng x squared natin, yun yung a. Kung ano yung katabi ng x, yun yung b. Tapos, kung ano yung constant, yun yung c. So, sa case natin dito, ang a ay equal sa 1 po. ayan, sa 1 siya. Tapos, yung b Plus equal siya 8. sa 8. negative 8. Kasi, negative 2. Nakalagay dito, plus 2, di ba? So, para siyang lumalabas na plus negative 8. Parang ganyan. So, Plus negative 5 8 siya po dito. sa C. Tapos 5 siya dito. So, itong values na to, substitute natin dyan. So, negative ng negative 8. So, positive 8 na yon. Parang negative ng negative 8. Ganyan. Ganyan siya kaya naging 8 yun. So, plus, minus, square root ng negative 8 squared minus 4 times 1 times 5 all over 2 times 1. So, pag sinimplify natin to magigitong square root ng 64 minus 20. minus 20. So, ito 8 plus minus. Tapos ito sa baba is 2 na lang. Kakapin na lang po ba yung 2 sa denominator? Pag Pag ano? Pag 1 po na ganyan. Oo, pwede mo na, kasi 2 times 1, 2 lang din naman eh. So, okay na yun. Okay. Pero for the sake ng solution, ilalagay natin yung 1 dito. Ganun. So, dito, magkakaroon tayo ng 8 plus minus square root ng 44 over 2. Ayan. Normally, pwede na yan. Pero kasi mas maganda kung i-simplify pa natin siya. So, dito nalalagay. So, yung 8 plus square root ng, yung 44, pwede natin siyang gawin na 4 times 11 over 2. Kasi ang 4 times 11, 44 lang din naman, di ba? Pareho lang yan.
So sa square root, pwede nating ilabas tong square root ng 4 kasi pwede mo siyang ilagay na square root ng 4 times square root ng 11. Eh, ang square root ng 4 is 2. So meron tayong 8 plus 2 square root ng 11 all over 2. Then, pag finactor out natin yung 2 sa taas, magkakaroon, plus minus 2 Plus minus yan. Yan. So, 2 times 4 plus minus square root ng 11 all over 2. Then, cancel. Kaya ang natitira ay x is equal to 4 plus minus square root ng 11. Ito yung sagot. Gets na ba siya? Opo, thank you po. Yan. Sige. Basta ganun lang siya sa paghanap ng discontinuity. Isa rin pala yun sa mga kailangan nyo ma-master yung pag-factor and yung quadratic formula kasi madalas yung lumabas. And kapag kapag quadratic formula yung gamit natin, hindi na natin nakaka-cancel out yung sa taas kasi madalang naman may lumabas na ganitong numerator eh. So, yun. Ayun. So, yun lang naman siya for examples. So, kung alam ko meron kayong quiz, kung meron kayong gustong i-clarify doon or itanong, pwede niya siya itanong. May 5 minutes pa tayo, guys. Or if wala, okay lang din naman. Ako po wala naman po ako po. Wala. Sure ka? Sure na yan? If meron kayong Yes gustong po. linawin sa quiz, okay lang din. Or sa mga tanong nyo ngayon, sa mga nasabi kanina. How Yung Wala sa po. quiz po, Sorry. Ano yun? sorry po. Yung sa quiz po kasi po namin, alas sobrang liit lang po ng values. So, logic lang po talaga kalaban. Ayun, yun yung mahirap. Ang mahirap naman sa logic kasi mahirap magkamali talaga dun eh. Like kahit isang isang typo mo lang dun, mali ka na talaga agad. So, kailangan siya i-double check. How about si Kiel, nag-mic siya kanina. Wala naman po. Yung sa quiz nga po kasi namin, parang gets ko naman po siya, yung mga ganyan na medyo mahaba na yung denominator. Hindi ko pa po alam. Ayan, sige. So, sana hindi na lang 'to lumabas sa exam ninyo. Ganun. Pero ayun, feel ko naman, yun, kailangan niyo lang mag-master ng ibang topics like quadratic formula and factoring. And depende naman sa pointers na ibibigay ng prof nyo. Ayun, so kung wala na, pwede na kayong sagot ng eval ulit. Walang katapusang eval. Thank you Kailangan po. Ayun.